Welcome to my street. Alam mo yan. So talagang ito yung kama ni Mayor. Wait, what about her? Nag-ano na nga eh. Naglulundo na nga eh. Nahirapan na ako dahil naglulusot. Dalawang unan. Kasi daw, folding bed eh. Alam mo, hindi ba ko sa'yo? Alam mo, hindi ba ko sa'yo? Hindi ka umuwi rin. Sa More than 3 pamilya. weeks. Ganyan ba yung mayor nyo? During pandemic, hindi umuwi. Wellness center natin, dito yung libreng laboratory Yes. at libreng diagnostic center para sa mga batang tundo. Pangalawa, Libre, nagawa rin ha? natin yung sports complex natin na luma. Ito. Tulad ng Kung gaano kabilib si Miss Karen Davila kay Yorme Isko Moreno, ganito rin yung kabilib ko rito sa taong to, kay Congressman. O mga taga-tundo, baka pakawalan niyo pa to sa dami na nga. Hindi lang to nagtatrabaho. Hindi lang nagtatrabaho to, may malasakit din to. Buti nga ito, nagtatrabaho. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hayon! Kamusta mga kayon? Welcome back! Dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is March 8, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Lalo-lalo na yung mga viewers natin abroad. Pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko man kayo may isa-isa pero mega love shout out sa inyong lahat, yung mga viewers natin. Isang like and share naman dyan, masaya na tayo. Tapos paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-subscribe na rin. At paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon. Tapos pag-click mo ng bell, tsuk, tapos may lalabas dun ng all, paki-click yung all. Nang sa ganon, updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload natin araw-araw. Dahil may mga iilan nagko-comment dyan, bakit ngayon lang daw ako nag-upload? Araw-araw naman tayo nag-upload. Yung pala, hindi nakaklik yung bell. Bagamat nakasubscribe nga siya, hindi naman nakaklik yung bell. Okay, palusutin natin to. Sana hindi tayo i-copyright ni Miss Karen Davila. Iniba ko yung boses. Medyo minilisan din natin, kaya medyo ko yung dating. Pero maiintindihan nyo naman. Tapos, ang sinusunod na topic natin, isa sa mga pinakamagaling na congressman na nakilala ko sa District 1, sa Tondo. Grabe tong taong to. Wala akong maisumbat. Parang si Yorme din. Bagamat pinupukol, alam mo na may mga alam mo yung mga hitig sa bunga, talagang sila yung pinag-iinitan, sila yung pinupukol para malaglag. Same logic applies sa politika. Pag magaling, like Along Malapitan, Isko Moreno, Congressman Ernix Dionisio, pag magaling, pupukulin yan na sa ganun malaglag. Diba? At sila yung sasapaw. Ganon, nangyayari yan, ika nga nila, ang last resort nila, siraan ka. So, yun ang technique. Magtaka ka na. Pagka itong kalaban mo ay sinisiraan o kaya pagka itong politiko na to sinisiraan, it only means lang na napakalakas niyan. Kasi kung mahina yan, hindi na kailangan pang siraan yan, di ba? Sinisiraan. O it only means lang na talagang malakas at mahal ng mga constituent niya. Di ba? Ano? Pag-usapan na natin to. Yorme Isko Moreno. Pero yun nga, kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung bell icon sa all. At yun lang, okay na tayo. Maraming salamat sa mga gagawa niyan. Huwag din kayo sana mag-skip ng ads. Yan naman ang suporta nyo sa mga tulad namin, political vlogger. Lalo na ang sinusuportahan natin itong PDP laban. Kilala nyo na ako para doon sa mga dating nanonood sa akin. Yung mga bago, wala na akong dapat pang patunayan sa inyo. In terms of, pipili ako dito sa kabila o dito. Huwag niyo na akong hanapan ng ganon. Ito na po ako. Ang sinusuportahan po natin si BP Inday Sara Duterte, pati na rin po itong PDP laban at meron tayo ritong mga lokal, Along Malapitan, Isko Moreno at pati na rin si Congressman Ernix Dionisio. So yan po yung sinusuportahan natin. Latag na latag yan. Hindi ko na po kailangan pamamangka sa gitna at sumayaw pa sa gitna dahil unang-una hindi naman po ako marunong sumayaw at hindi naman po ako namamangka sa dalawang ilog. In short, Protect VP Sara. Pwede nyo gamitin itong mga hashtag na to. Protect VP Inday Sara Duterte o Protect VP Sara. Protect, hashtag Joe Malone TV, hashtag Iskochi 2025, hashtag Along Malapitan, hashtag Ernix Dionisio. Okay, umpisa na natin to. Sana palusutin tayo. Pagka hindi ko na-upload sa YouTube to, it only means lang na na-block tayo ni Miss Karen Davila. Pero pagka nakalusot, mapapanood nyo to. Otherwise, mapapanood nyo naman din sa Facebook to. Kaya ang plano ko talaga sa Facebook i-upload dahil nga hindi ko pa kilala si Miss Karen. Baka mamaya nagka-copyright. Unlike ng mga kinukuha natin ng video. Simulan na natin kung gaano ka sobrang simpleng mayor itong si Yorme Isko Moreno. This was pandemic. 2022 ata to itong video ni Miss Karen. Pag-usapan natin sa huli, try natin mag-inject na mga usapin para hindi tayo makaka-copyright ni Miss Karen. Ang kakwentuhan natin is Yorme. Si
Isko actually, matagal ko na siyang kilala and una kaming naging close nung tumakbo Naku, may siyang sounds pa senador. pala. And natalo siya noon pero nakita ko how he really wanted to improve himself. So ngayon, bibisitahin natin si Isko. Alam niyo, doon na daw yun natutulog sa City Hall. Mhm. So gusto ko makita Diba? exactly ano ba talagang sitwasyon niya doon. Kaya papuntang City Hall. Nako, copyright tayo rito sa sounds na to. Morning! Good morning! Ayun, wala. Ayos. Ako nagbibihis pa. Sa City Hall yan, ha? Sa City Hall yan. Yun. Naka-face shield pa. Pandemic to. Ay. Ay, gulat ako. Dito ka talaga nakatira. Oo. Gusto ko makita. Kaya, mapakita niya yung plano niya. Papakita ni Yorme yung Literally, naabutan natin. kwarto niya. Tingnan mo naman kung gaano kasimple. Welcome to my suite. Alam mo yan. So talagang ito yung kama ni Mayor. Wait, what about her? Nag-ano na nga eh. Naglulundo na nga eh. Nahirapan na ako dahil naglulusot. Dalawang unan. Ito, folding bed eh. Alam mo, hindi ba ko sa'yo? Hindi ka umuwi rin. Sa More than 3 pamilya. weeks. Ganyan ba yung mayor nyo? During pandemic, hindi umuwi. Ito si Yorme, sa sobrang pagmamahal niya sa aming Manileño, halos hindi na siya umuwi sa pamilya niya. Sa pamilya niya, ha? Last year, 3 months ako dito. Eh, pero what about your children? Minsan magbibisita ako a few hours. As a father, ano ka? Are you strict? I'm an absentee father. Oh my, talaga. Hindi naman absentee. Kasi I always dedicate my time to public service. Hindi, tsaka dito ka na nga natutulog. Eh, naiintindihan ka ni Mrs. Oo, in fairness to her. Saka yung mga anak ko, nasanay na yung mga anak. She understands you. Yeah. Sometimes hindi, syempre. Oo. Or Siyempre. minsan, iniisip niya, sa totoo lang sinasabi ni Nay, siguro may kasama ka dun. Hindi May ko pwede- kasama ka dun sa City Hall. Dito, ang daming memory rito. May masasabi. Ang daming meron dito. Dito sa City Hall, hindi ka makakatalo. Puro CCTV. Puro CCTV dito. Pag nakita mo, puro CCTV. Ay, syempre, hindi mo naman masisisi minsan. Kaya pag ano, pinagsasabihan niya ako. Alam mo ikaw, dapat binabaril ka sa bayan. Ang papakabayani daw. Sabi ko, hindi naman papakabayani, trabaho lang yun. So, Ah. isang anak artista si Joaquin. Nag-artista. Gusto mo ba siya mag-artista? Hindi. Talaga alam niya na ayaw. Kasi gusto ko, huwag silang tumulad sa akin Oo. na hindi nakapag-aral. Hindi ako nakapag-aral, hindi dahil sa ayaw ko mag-aral. Amen. Ano lang talaga ng nanay ko sa tatay ko. Tapos siguro high school, bahala na Diyos ang Egypt. Ang hirap ng buhay mo noon. Ah, And ano hindi yun? naman your kids are not in that Exactly, situation. exactly. That's why I always Iliit tell pa. my kids, parang you are in a better 10 situation years than old, I was. babasura na ako, basura na ako. Tapos umaga, nagka-klase ako. Umaga, klase. Hapon, trabaho. Every single day of my life, since grade 4. Trabaho ng trabaho. So sabi ko, huwag na kayo tumulad sa akin, hindi nakapag-aral. Kita ninyo ako, pabalik ang pag-aaral ko. Eh, matsamba-tsamba ako lang. Natatanggap ako sa mga pilalang school. But other than that, it's really hard. Then, nag-meet kami halfway. Sabi niya, okay, I'll still go to school and I'll go to Showbiz. Sabi ko, okay. Ikaw, you don't miss showbiz. Okay, saka kami school. Kasi, ano ba showbiz? Nyanyan ka lang sa meta. Lagi na ka lang sa tabi. Waiting ka lang. Tapos you get paid to wait. Naman? Of course, you call them mo. Kasi sabi, makukuha lang ka lang sa isang hapon. But you get paid for the day. O di ba sa trabaho yun? Would you say nag-pick ka sa showbiz? Oo naman. Okay, Eh, kasi 200 plus kami. So that's it. Yeah, oo, nanonood ako ng dance. Ilan lang kami? Anong edition ka? Monday. Oh, di ba? Napapanood kayo, Monday edition, Tuesday edition, Wednesday edition. Oh. Lahat ng edition. Kung artista ka pa ngayon, sino ang gusto mong makapareha sa pelikula? Yan. Ngayon, Si ano, Vera, asawa na eh. okay lang. Sa showtime, Ann Curtis. And perfect. So, yun ang gusto mong makapartner. Saka si Bea. Alonso. So, ang type na May to, taste, na- So, you know, the amazing thing about Isko is really, ang kasarapan kasi, hindi yun ang katapusan ng isang tao because, remember Isko, one of the things that I admired about you is, nanggaling ka sa hirap, pero hindi mo sinabing, ay, mahirap ako, yun na yun. No. No, Okay. that's not correct. And that is not good for any person. See? In fact, hanggang ngayon, sumasablay-sablay pa ako sa grammar using foreign language. But every single day, nagpa-practice ako. Yung mother tongue ko naman, kaya ko nang gamitin yun sa pangkalahatan. Pero ngayon, paano ko hikayatin yung mga maghanap buhay dito sa Pilipinas, for that matter, no? Kung sa communication pa lang, sablay na. Eh, doon nga ako masama, 75 ang grado ko sa English eh. So, meron kang love for education. That's Personal good. development. Oo. And I think everybody deserves it. Why deprive yourself of opportunity to learn? Oo. And there's so much time in this world. What is this? Okay, DOH is appealing that to create more ICU bed capacity Ayan yung for field hospital, oh. critical and severe. Yes. Mm. Okay. So, ito ang proposed ICU
COVID hospital for mild and moderate. Saan ito? This is a 3.5 open space, isolated space. Laki! Wherein, nandito yung ano namin, drive-through testing. Galing! So, we're gonna, Panalo. Ilang rooms? Ilang beds? may awa ang Diyos. Kaya namin mag-rate ng 500 beds. Mas Grabe, di ba? Yaan yung sa tapat ng Quirino Grandstand kung saan rally, nag-peace rally yung mga INC. Can you just imagine, 52 days tinayo. Although hindi naman hindi naman siya heavy duty. I mean, hindi naman siya yung heavy materials, yung mga semento. Hindi. Para siyang yung mga container ng container ng mga truck, yung mga haba. Ganun siya, pero may aircon Pero kasi madalian eh. I remember during pandemic times na puno ang mga hospital. Kasi na-COVID din ako eh. Na-COVID din yung biyanang ko. Na-COVID din yung makakakilala ko, yung mga kasamahan ko sa trabaho. And during those time, I remember, nagkakaubusan. Ultimo sa hallway, may pasyente. Ultimo sa emergency, puno. Sama-sama yung mga uncategorized na hindi pa COVID. Kumbaga, tinatest pa lang. Kasama nila yung mga pwedeng may COVID na. Kasi nga, uncategorized pa kayo, magkakasama pa kayo. What if, tinest pa lang kayo, what if, yung isa pala sa inyo, COVID na. Hindi pa nakakategorize kasi ilang araw pa nung time na yun eh. Ngayon, syempre lahat kayo mahahawa na. Di lahat kayo categorized na as COVID patient. So ganun, no? Can you just imagine kung ano yung ginawa ni Yorme noon, nung pandemic? Grabe, sobrang ang bango ng pangalan ni Yorme Isko Moreno. Hindi dahil sa nagpabango siya ng pangalan, kung hindi talagang ginawa niya talaga yung trabaho niya bilang mayor ng Maynila. maximum, but we'll start with 200. But if you can see, modular, Yan. scalable siya. Oo. So, dugtong lang ng dugtong yung Para capsule. hindi mapupuno. Oo, nasa puno naman. Okay, anong timetable? Kailan ito matatapos? Hopefully soon. Kasi supposed to be going to address 5 months from now. I don't care spending all 900 million to create more hospital space for COVID patient na mild and moderate. So, anong kinakain? Mabait sa akin yung Vice Mayor ko. Siya nagkaka-planning ng COVID security, tapos yung mga protocol, tapos siya nagdadala sa akin. Pero dito, ano paborito mo? Ito, mas peso lang. Pamagising! Ilan ka magkape sa isang araw? Nakaka-4, 5 ako. Si Isko, o tinan mo, in fairness talaga. Actually, ang sound kasi talaga pag yung paa mo nasa taas eh. Kasalan ako ng araw, pag nag-alip ko nga. Hindi ko sa basurahan ako, araw-araw, di ba? Pero sa totoo lang, kahit wala sa basurahan, maraming may alip. Oh, Hindi ako nabababa sa kanya. Kaya so nagkakasunod okay, ako. anong natural cure sa alipuman? Asin. Okay, may maligamgam na tubig sa padya. Tapos lagyan mo ng asin. Tapos nyanyanga mo lang. Kaya ganun mo lang, siguro mga 10 minutes. Tapos pati kalyo. Yung kalyo mo rito, dito. Natatanggal yun. Tanggal. Pag ganun mo. Bilib ako sa'yo. Well, this is me. Take it or leave it. Ito talaga eh. So this is, Niregalo sa atin. Kugawa? panalo siya na. Nag-work pa yung mga to. Oo. Okay. After nito. Sarap nun, no? Yan ang kailangan ko. Sarap. Yan. Oh my God. Yan ang kailangan ko. Nakaka-distress. That's why it. Oh, Netflix. So, dito sa likod ah. Yes. I love this. Ang mahal siguro dito. Hindi ko alam eh. Niregalo sa akin. Kasi dati dito ako natutulog. Oo. Yan, nakikita ko yung dala. Yan, straight up. Kaya 3 beses na ako nahulog dito. So, naawa sa akin yung sekretarya ko. Binili niya ako ng folding bed. 2. Oo. Pinagtabi niya gano'n. Vice Mayor, na-try mo na itong massage chair. This is so good. Ay, ang galing. Nag-workout ka talaga? Are you disciplined? No, ano ba discipline, ano lang, puro life. Like what? Nag-workout kaya ako. Tingnan mo, kung gano'n yung gawin ka na. Yung tama lang. Okay, so let's sing. Mayroon palang sariling doon si Yorme. Mas mabagal yung balik para mas may... Yan. Para lang mga hindi dito yun. Yes, I did. Pang chess yan. Tricep, go. Aba, talaga. Lang, no? Gagawin ko nga yan. Yan. So, pag konti-konti, minsan, pwede ako eh. Kaya hindi ko naman magawa. Ito hindi ko magawa yung buhat. So, Body lift. level ko pa sa katawan. Yan. Kaya! Oh, you did it. Ang hirap, grabe. Kaya ganyan ako sa mga nag-body lift. Oo, ang hirap na. Ang hirap yun. Mukha lang madali, baras. Anong klaseng dog to? O, Barca. What kind of dog is that? It's a super lumatan dog. Favorite niya, no? May body lift po din. Sa dami naman ng aso na pwede mo bilhin, but yung... Eh, ganda tingnan mo kasi. Magkakagat ba yan? Meron ng mga aso. Malaki? Oh, malaki to. Oh my God, malaki na. Malaki yan si nakalimutan ko pangalan nito. Oh my God. Si Yorme. Ang laki. Good boy. Oh, wow! Okay, stop. Ang laki.
Ilan taon na to? Mga 1 year mahigit na. Oh my God, pwede ko lapitan? Well, sa'yo mo, ano kasi siya pag nilalapitan ako, protected dog kasi siya. Pero may Ah, aso okay. naman aso sa bahay. Yorme. Yorme. Bait sa kanya, oh. Uy, gulat ako. Kita mo. Kikita ka niya ako. Picture ko. Picture. Hi, Yorme. Yorme. Love niya ako. Alam ni Yorme, may mga aso ko sa bahay. Ah. They know sa smell. Wow. Nalagisa mo. Panalo si sir. Galing eh. Sobrang simple lang ni Yorme. You know I'm a dog lover, no? Actually, dogs know who's the alpha. They know who owns them. Yeah, may bago lalapit sa akin. Ang layo nito, ah. Yung lumapit lang sa akin. Yung nabol nito, tainer na. Sinakbal sa luwa. Yan ang training ng Russia. Yan ang Protective training dog. ni Putin. Stop, sit, Galing. down. Hands, down. Up, up. Here, yes, sir. Ang laki. Ma, thanks. Laki ng aso na yun, no? Okay, what was your biggest learning? Really, parang as a person. Walang value na. You know why? A person got infected with COVID-19. Money cannot buy space in private hospital. Kasi everybody's there. Puno na. So, pinagpantay yung mayaman, ultra mayaman, middle class at nahirap ng COVID. Ito pa maganda. Kaya walang value yung pera. Even though you have 2 million, 3 million to spare for a 14-day treatment, doesn't give you guarantee that they're going to survive. You Yes. could die, even with all the... So true. Alam mo yun yung biggest lessons? Walang value ang pera. Walang value pera. Walang value ang pera. During that time, ah. Di ba? We heard it. Yeah, wala. Walang kisap mata. Saglit. Meron akong kilala eh. May-ari ng maraming building sa Makati. Infected Sabado, Lunes patay. Meron akong dalawang pumunta rito. Sinukatan ako ng isang linggo nakakaraan, isang linggo after patay. Yung isang napunta rito, nag-o-offer ng tulong. After 5 days, patay. Yung isang tumulong sa amin sa city, kabibigay lang ng cheque, 2 weeks thereafter, patay. Walang posisyon, walang power, walang pera, pwede panlaban sa COVID-19. Oh, ang saya no, join us. Di ba? for next week. Okay. Isko dictionary tayo. Okay. Yayanga. Ay, ang gaganin ko pa. Yayanga. Ito longest sa kalsada, pinagkakalawin. Pero yung tulonggis, ibig sabihin ay... It can be used on so many things. Pagka mahina ito, may klase. Pwede naloloko, volleyball, formal loloko. Ayan, pwede yan. Engka. Kain. Oh. Pwede namang kain na lang. O ano pa? I'm curious yung ibang words. Kaya, may lesbo. Ulis. May lesbo. Tapos, bandang wakali. Kaliwa. Chicha, ganun din. Dami. Minsan it comes naturally. I adapted. It's a common language. O, ano yung lagay? Gaya? Gaya. Okay, ano yung... Tongpats. Tongpats pa, tongpats. Yun. Well, ano? Kurap. Matulis. Tapos yung common is buhaya. Tara. Pulis. Okay. Pinala lang yung English. Yes. Bata pa akong itis, mas bata ka. Okay. Oh, 'di ba? Sobrang nakaka-inspire 'yon, yung time na 'yon. Actually hanggang ngayon Yorme Isko Moreno talaga nagtrabaho. So ano naman kumbaga hindi lang trabaho, may malasakit pa. Madali lang magtrabaho. Kahit yung mga accountant nga Nakikita nyo kung gaano kabilis mag-calculate. Kasi kabisado na nila. Kasi araw-araw nilang gagawin. Nagtatrabaho sila, 'di ba? Good example na nagtatrabaho sa may mga malasakit. Okay, ganito. Kasi yung trabaho, gait gahano kahirap, pag araw-araw mong ginagawa, dumadali na yan. Di ba? Una, mahirap yan, lalo na pagkabago ka lang. Pero pag araw-araw mo na siyang ginagawa. Dati pag nag-type ka sa calculator o sa computer keyboard, tuldok system Gamit mo, ito lang, tak, 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 di ba? Pero pagka, since na araw-araw mo na siyang ginagawa, araw-araw ka na nagtatrabaho, ganun na. Madali na sa'yo, di ba? Ang example ng nagtatrabaho na may malasakit, ito gaya ni Yorme. Tatrabaho siya bilang Yorme. Maganda to. Tatrabaho siya bilang Yorme. Okay, 8 to 5. Sabihin na natin 8 to 5. Tatrabaho ka. Okay, nagawa mo na yung trabaho mo. Kinabukasan, pasok ka ulit 8 to 5. May malasakit ka sa trabaho mo. Good example, gaya ni Yorme. Nag-e-extend ng ilang hours. Gumagala-gala pa. Diba? Walang bayad, walang overtime. Gumagala-gala pa. Diba, gumagala-gala siya sa gabi, chinecheck niya yung Tondo, chinecheck niya yung Maynila, kung kamusta na, chinecheck niya yung mga police station, kung may natutulog ba, yun yung malasakit. It goes beyond your duty of time, duty of hours na trabaho mo. Lumalagpas ka na doon. Hindi overtime kasi wala namang bayad dyan Kumbaga may malasakit ka,
May puso mo na yung time na yun. Puso mo na yun. Sabihin natin 8 to 5 nagtatrabaho ka. Tapos yung malasakit mo, yun yung puso na yun nagtatrabaho. Bukod sa nai-enjoy mo na, may malasakit ka pa sa mga kapwa-tao, sa Manileño. Yun. Pwede naman umuwi na lang eh, di ba? Tapos na yung trabaho ko, 8 to 5, uwi na lang ako. Bukas na lang yan. Yeah? Bukas na lang yan, may bukas pa naman eh, di ba? Ang ginagawa ni Yorme goes beyond his limitation dahil sa pagmamahal niya doon sa Manileño, sa tao. Biri mo yung field hospital, di ba? Walang hospital ng COVID. I don't know kung matatandaan nyo pa, kung marerefresh nyo pa yung memories nyo. Pero talagang noong time na yon, halos walang mapuntahan yung mga pasyente ng COVID-19 na mga hospital. Lahat patos, public, private, semi-private na mga hospitals, lahat puno yan. Sa sobrang dami ng may pasyente noon. At talagang nakakatakot ng mga time na yon. What Yorme did, nagpatayo siya ng field hospital sa tapat ng Quirino Grandstand. Yun na talagang tumatak sa mga tao. Plus yung mga food security program ng mga food packs na buwan-buwan dumarating. Kaya nga laging bungad ng mga tao sa Manileño, sa Manila, pagka every time na nagsasurvey kami, hindi sila nagutom ng pandemic. Hindi tumatak talaga yung pandemic doon sa mga tao hindi dahil sa may COVID-19. Well, maliban doon, dahil na rin kay Yorme Isko Moreno. Di ba? Tapos, natatandaan ko, noong mga time na yon, yan, yung mga time na yon talagang ang dami. Lumalabas din ako niyan. Meron akong essential ID dahil nag-vlog ako doon sa mga empleyado ng City Hall na kung saan nag-deliver sila ng mga food packs. Ano ko rin yan, na history din kasi sa akin yan, bukod sa na-COVID din ako. Ito ipapakilala ko sa inyo. Congressman Ernix Junicio. First time niya noong 2022 eh. Ngayon tumatakbo siya ulit. Sobrang ang dami na itong nagawa sa Tondo. In fairness sa Tondo, ang nire-represent niya, Tondo 1. Grabe. Ang dami niyang ginawa. Yung mga laboratory niya, yung mga libreng operation sa mata, yung mga may cataract, yung mga senior, yung mga ayuda sa senior, yung mga plaza, naiilang plaza, barangay hall na pinagawa niya. Yung Plaza Hernandez, sobrang memorable sa akin kasi, sa tapat niya, doon ako nag-aral ng elementary, yung Holy Child. Pinagawa niya, pinaayos niya, yung mga ayuda, yung mga tulong sa senior, yung mga libreng gamot, yung laboratory niya na digulong, yung mobile. Ang dami, kung ako sa mga batang Tondo, wag yung pakakawalan to si Congressman Ernix Junicio. Grabe ang puso nito. Panoorin natin, ipapakilala ko sa inyo. Hi! Ako po si Congressman Ernix Junicio, ang kasalukuyang working congressman ng mga Batang Tondo sa District 1, City of Manila. Maraming salamat sa pagkakataon na nabigay sa akin ng mga Batang Tondo. Bagay na binigyan natin ng pagpapahalaga, kaya gumawa tayo ng mga programa na papakinabangan ng mga Batang Tondo. Unang-una dyan yung infrastructure program natin. Unang-una, nandiyan dyan yung wellness center natin. Dito yung libreng laboratory at libreng diagnostic center para sa mga Batang Tondo. Pangalawa, nagawa natin yung sports complex natin na luma. Tulad ng pinangako ko, nung panahon ng kampanya, pinagawa po natin ang bagong Tondo Sports Complex, kung saan magkakaroon po ng bagong swimming pool, bagong indoor basketball court, bagong gym, locker room, shower room, at sa pinakataas, meron tayong multipurpose hall para sa mga birthday, binyagan, kasalan ng mga Batang Tondo. Papaliwanag ko lang. Yung sports complex sa Tondo, ito yung tapat ng Isabelo de los Reyes. Sobrang malapit yung bahay ko dyan dahil sa may Sande lang ako. Sande lang din to part na to. Yung Isabelo, Sande part din to ng Sande. Sunday Street, ngayon Nicolas Zamora na. Etong Tondo Sports Complex na to, dyan ako natutong lumangoy. Kasi ang swimming pool dyan, isang mahabang swimming pool, parang hindi naman Olympic size. Pero tatlo ang lalim. 4 feet, 5 feet, 6 feet. From 4 feet, sinisisid ko yan hanggang 6 feet. Dyan ako natutong lumangoy. Ngayon, pinapagawa di ko alam kung gawa na kasi di pa ako nakakabisita. Pero ngayon, kasama sa programa ni Congressman Ernix Junicio yung sports complex. Hindi ko pa napupuntahan. May mga swimming pool din. Tapos meron din may basketball court din naman noon. Ano pa nga yan? Kahoy pa nga yan. Talagang maraming dumadayo dyan. Tapos dyan pa dati, pagka merong mga event, doon na rin mismo sa basketball court. Ngayon, ang ginawa ni Congressman Ernix, sa taas na yung parang pinaka-multi-purpose na hall kung saan pwede ka mag-event, birthday, debut, o reception sa wedding, tapos sa baba yung basketball court.
Sana ganun. Sana ganun yung setup ngayon. Kasi noon, swimming pool, tapos sa baba yung basketball court, tapos doon na din yung mga event. Sasara lang yung basketball court. Ngayon, meron na daw sa taas. Di ba? Ang daming ginawa nito. In fairness dito sa congressman na to. Nagamit po ninyo ang isang maaliwalas na lugar, fully air-conditioned, at imbitahin nyo pa ako May regalo pa po kayo sa akin. Kita mo na. Meron pa tayong pinagawa sa harapan ng Santo Niño de Tondo Yan. Parish. Yung bagong Tondo, Plaza Hernandez. Plaza Isang Hernandez. maaliwalas at bagong park na pwedeng pasyalan ng mga senior citizens at lahat ng mga batang Tondo. Dako naman tayo sa kabila. Dito naman, sa May Vitas, may pinatayo rin po tayo na bagong Tondo Youth Center kung saan dito po ang kabataan may bago silang bahay. Nagkakaroon tayong libreng dance studio, libreng recording studio, at isang lugar na maaliwalas kung saan pwedeng tumambay ang ating mga kabataan. At katabi nun, ang UDM. pinaka-importante na naipatayo natin. Malapit na nating simulang itayo ang bagong Tondo, Yes. bagong Universidad ng Maynila. Grabe. Dito mismo sa Bitas, ang libreng kolehiyo para sa mga batang Tondo. At meron pa tayong isang proyekto na infrastructure program na pinatatayo natin ang bagong Tondo Hall. Ito ay isang lugar o isang gusali na papakinabangan ng mga batang Tondo. National Government and Local Government Services One-Stop Shop. Dito po kayo pupunta para solusyonan ang mga problema ninyo. Bukod sa mga infrastructure Grabe. program natin, meron din tayong mga programa na makakatulong pa sa mga batang Tondo. Isa dyan, ang butika ni Kong Ernix. Yan. Dito, Yan, meron tumatak tayong yan. libreng maintenance medicine para sa mga senior citizens ng District 1. Meron din tayong lab ni Kong. Double meaning yan Dahil lab ko kayo, meron tayong libreng laboratory and diagnostic program na iniikot natin sa bawat barangay dito sa Tondo. Dito kasi, makakatulong ito sa mga senior citizens o kahit hindi senior citizens. Kasi yung libreng diagnostic natin, meron tayong libreng gamot at doktor. Pangkaraniwan, kapag pupunta ka sa doktor, pupunta ka ngayon sa laboratory, nag-aantay ka ng resulta at babalik mo sa doktor at kukuha ka ng gamot, minsan uubos ka ng 3 hanggang Oras. 4 na araw. Pero dito, Oras one-stop saka shop araw. lang. Oh. Pupunta ka sa isang lugar, mula sa doktor, check-up, laboratory, resulta, at lahat ng gamot na kakailanganin mo, libre, yan ang lab ni Kong. Meron pa tayong isang programa, yung HAP ni Kong. Yun ang Hospital Assistance Program, kung saan talagang maraming problema tayo dito sa Tondo, lalo na yung mga mahihirap. Kapag meron kayong kaanak at kaibigan na nao-ospital, kailangan natin ng pambayad. Yun ang HAP ni Kong, o Hospital Assistance Program. Kung Na-witness saan, ko yan. pag may kaanak kaibigan kayo na ospital sa mga National Government Hospital, naririto po si Kong Ernix para tulungan kayong bayaran ang mga hospital bill ninyo. Ilan Na-witness ko yan. Merong mga lumalapit kay Kong na may hawak pang bill na sa hospital nila. May kinakausap lang si Kong parang sekretary niya Tapos sasabihin, kausapin kay si Kong na ang bahala. Ganun kalupit. Ewan ko nga huwag niyo nang palalagpasin yung taong to, mga matang Tondo Ito, pang Tondo to pang Tondo District 1. Huwag niyo nang palagpasin tong taong to dahil itong congressman na to, talagang ito lang yung the working congressman. Kaya nga tawag sa kanya, working congressman Ako tawag ko dito, angas ng Tondo Pero baka hindi ko na mapalitan yung the working congressman. Pero ang gusto ko tawag dito, angas ng Tondo. Kasi ang angas Di ba? Pwedeng magtrabaho lang. Ang mga politician, sa tutuusin, pwede naman magtrabaho lang Trabaho lang. Pero yung napakaswerte mo na kung ang congressman mo, ang mayor mo nagtatrabaho na tapos may malasakit pa. Bonus na talaga yun. Parang si Yorme Isko Moreno sa katong si Congressman Ernix. Bonus na yun. Hindi lang nagtatrabaho, may malasakit pa. lamang po ito sa mga programa natin na ginagawa para sa mga batang Tondo. Sana tangkilikin ninyo dahil ginawa po natin to para sa inyo. Oo nga pala, meron pa tayong isang programa, ang libreng cataract operations para sa mga senior citizens. At Grabe! pwede rin kahit hindi senior. Sana may Dito, lasik. wala po kayong poproblemahin. Kahit 5, wala na kayong babayaran. Kasi simula sa pagpunta nyo sa opisina namin, pag-check up, pamasahe, papunta sa ospital, lahat po babayar namin. Kasama pa merienda ninyo. Dito sa Tondo, nakita po kasi namin na marami po tayong kababayan na nagkakaproblema sa mata, yung cataract na problema. Pero minsan, inaantay pa natin na lumabo hanggang mabulag ang mga mata Yes. natin. Sana po, huwag na nating antayin na lumala ang sitwasyon. Naririto po si Kong Ernix. Ang libreng cataract operation, gamitin ninyo ang programa na to. Simula pa lang, early signs of cataract. Magpa-check up na kayo sa amin at promise, susolusyon po namin ang problema nyo sa katarata ninyo.
Oh, mga batang tundo, yung opisina namin ay laging bukas para sa inyo. Nandiyan dyan ang programa nating Ayuda ni Kong sa mga batang tundo na nangangailangan ng medical at financial assistance. Sa maliit ko pong kaparaanan, ginagawa namin ng paraan na solusyonan ang mga problema ninyo. Kaya pag lumapit kayo sa amin, hanggat kaya namin, maaasahan po ninyo ang tulong ng Ayuda ni Kong. Muli, nais ko magpasalamat sa pagkakataong binigay nyo sa akin na maging congressman ng District 1, City of Manila. Nais ko pong ituloy ang mga programa natin at palawigin pa para mas marami pang batang tundo ang makinabang sa programa ng Bagong Tundo. O, diba? Ganito kung gaano kabilib si Miss Karen Davila kay Yorme Isko Moreno, ganito rin yung kabilib ko rito sa taong to, kay Congressman. Hindi ko to personal na kilala, pero laking tundo kasi ako. So, alam ko kung sino yung mga politician na may ginawa para sa Tondo o para sa Laking Maynila ako laking Tondo ako. Ang address namin 1279 Sandy Street, Tondo, Manila noon. Yung Sunday na yan, hindi na siya Sunday Street, Nicolas Zamora na siya. Malapit ito sa Tondo Sports Complex, malapit ito sa Isabelo de los Reyes, malapit ito sa simbahan ng Tondo. Kaya alam ko kung sino yung mga politician na talagang may ginawa. Kasi nasaksihan ko Ilang mayors na, ilang congressman na yung nadaanan ko, ilang mga councilor, ilang barangay tanod, barangay chairman na yung dinaanan ko dyan sa Maynila, sa Tondo. Hindi lang natira din ako ng Moriones Balingbing sa Tondo. Natira din ako ng Dagupan Street sa may Tondo pa din. Lahat yan, Tondo, District 1. Huwag nyo nang pakawalan to, District 1. O, mga taga-Tondo, baka pakawalan nyo pa to sa dami na hindi lang to nagtatrabaho. Hindi lang nagtatrabaho to, may malasakit din to. Buti nga ito, nagtatrabaho Diba? Kita nyo naman, ang daming ginawa. Ang daming libre. Siyempre may budget yan. Baka sasabihin nyo naman, Joe Malone, may budget naman yan. Oo. Pero at least, etong taong to, hindi nagbulsa ng budget. Nilabas niya lahat. Pinagawa niya yung... Hindi pa nga niya sinabi lahat Kasi alam ko, may pinagawang barangay to Ang taas, ang ganda Diba? Hindi niya na nabanggit siguro sa sobrang dami. Diba? Baka pakawalan nyo pa to, mga batang Tondo. Ewan ko na lang. Diba? Eto, nagtrabaho, ibinigay yung budget para sa mga infrastructure, sa mga hospital program na ito, sa mga ayuda program na ito, sa mga lab ni Kong na programa niya. At least, nakita natin, mga batang Tondo, kung saan napunta yung pera, kung saan napunta yung budget. Lahat naman niya binabudgetan even mayor, even barangay chairman, tanod, lahat naman yan, di ba? Binabudgetan. Pero at least, eto, nakita mo na nilabas yung budget. Di ba? Nakalatag. Nakita ng mga mata natin at higit sa lahat, napapakinabangan ng mga batang Tondo. Kaya, ito personal kong ikakampanya to. Hintayin nyo sa March 28, bababa ako. Kasi March 28 ang simula ng campaign period ng mga mayoral at saka yung mga congressman. Ikakampanya ko to kasi inabilib ako sa mga ganitong klaseng tao. Actually, nagtatrabaho at higit sa lahat, may malasakit. Okay sa akin yun. Okay sa mga batang Tondo yun. Marami naman dyan pwede magtrabaho Congressman, pwede naman trabahuhin yan kahit sino man. Di ba? Kahit totoo, di ba? Pero yung iba hindi nagtatrabaho. At yung higit sa lahat, yung iba walang malasakit doon sa nasasakupan niya. Pero ito si Congressman Ernix, huwag nyo nang pakawalan to, mga batang Tondo. Personal kong personal kong hiling sa inyo at personal kong nakita yan dahil ito si Congressman talaga may ginawa. Bilang batang Tondo, bilang batang Maynila, Congressman Ernix Dionisio, suportahan natin para sa 1st District ng Maynila, ng Tondo. Maraming salamat. Joe Malone TV, ang inyong lingkod. Sana maipasa natin to sa YouTube, mai-upload natin. Kung nakaabot ka dito sa dulo ng video natin, sana huwag kayong mag-skip ng ads. At maraming salamat hanggang sa muli. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.